At alam niyo po, kung titingnan po natin, hanggang ngayon, wala pong isang pangalan na pwedeng magkulong sa Diyos. Walang isang pangalan. Sabi mong Jehovah Jireh siya, portion lang yon. Jehovah Rapha, portion lang yan. Alpha at Omega, portion lang yan. Not one name can embody God. Okay? Pero tayo, di ba, Nicole. Alam mo kagad, oy, Nicole. Kaya, from now on, kapag kami nakilala kong Nicole, ang standard ko na, si Nicole. Di ba? So, kaya ang hirap magkaroon ng standard ng June at Bong. Dahil ang dami. Di ba? Pero, may, ang bawa, Aaron. Yan, alam mo na, Eric. Di ba? Sunday. Naku, konti lang yan. Sunday. Di ba? So, nagkakaroon po ng tinatawag na standard. Pero alam niyo po yung pangalang I am that I am is a name to be adored, not a name to be understood. Ano sinabi ng Panginoon? Bakit I am that I am? Ang ibig sabihin, hindi mahalaga sa Diyos, maunawaan mo lahat. Ang mahalaga sa Kanya, sambahin mo pa rin siya no matter what. Okay? Nauunawaan man natin o hindi. Sa taong ito, mauunawaan man ba natin lahat ng ginagawa ng Diyos? Hindi. Adore Him just the same. Alam niyo po, naging panuntunan ko, ano man ang mangyari sa akin, sa anumang taon, di ba, sasambahin ko pa rin ang Diyos. Okay? Alam niyo po, may isang awitin na, love song siya eh. Pero, pag kinakanta ko siya para kay Lord. Di ba yung, sinasamba kita, higit sa iyong akalang, iniibig lang kita, paggalang ko sa iyo'y higit sa buhay kong taglay, wala na yatang papantay, ang buhay may ibibigay ko pa. Sinasamba kita, sinasamba kita. Na sabi, meron dong isang lyrics, ano ba yung bang yung hindi ka maipipinta, hindi ka maisa sa larawan. Ganun ang Diyos. Hindi mo siya pwedeng ipinta. Diba? Kaya nga, isa pong krimen na ikulong mo ang Diyos sa isang mukha. Okay? O sa isang itsura. Because God is God. Di ba? Hindi mo siya pwedeng, ito, ganito mukha ng Diyos. Di ba? Ano nga ba, minsan may nagtanong sa akin, ano ba mukha ng Diyos? Hindi ko alam kung si Abby yun o si Benjo nung bata pa. Parang si Benjo, ano daw mukha ng Diyos? Sabi ko, hindi ko alam, anak, kasi ang Diyos, walang mukha. Paano mo siya kilala? Sabi niya, ang dami niyang tanong. Sabi ko, darating ang panahon, makikilala mo siya. Okay? So dito makita po natin, I am that I am, a name not to be understood, but a name to be adored. Every word of God is tested. He's a shield to those who take refuge in Him. Proverbs 30 verse 5. So ang una po, na component natin sa aim natin, number 1 is to abase ourselves. Number 2, incarnate Christ. And number 3, being mastered by His Word. Now, ang sabi po doon sa verse 6, particularly of Proverbs 30, ang sabi po doon that every word of God is pure. There is no mixture of falsehood or corruption on it. The Word of God is pure. Pag sinabi ng Biblia, mangyayari. Okay, naunawaan niyo po? Now, may isang portion ng buhay ko na I was so secured about a relationship. No? Pero the Word of God is saying, gossips will separate the best of friends. Sabi ko, hindi. Basta okay yung relasyon ninyo, it won't happen. Pero it happened to me. Alam mo, nung one time I was praying, sabi ko, di ba my word is pure? My word is pure. My word knows everything. Di ba? Meron bang isang bagay sa buhay nyo, akala nyo hindi mangyayari, pero nangyari, but the Word of God is saying about that. Di ba? Kung ano sinabi po ng Biblia, mangyayari. Di ba? Punto per punto, mangyayari. So do not even think that the Word of God will not prevail. The Word of God will prevail. His Word is not only pure, His Word is perfect. There is no deficiency in the Word of God. Marami po nagsasabi, the Word of God is not enough. I'm sorry to tell you that's wrong. The Word of God is enough. It will stand on its own. Alam niyo po ba, na sa pagpipreach po, ang Word of God is a Word of God. Diba? Pwede pong gawa natin ng mga entertainment value or what, but the Word of God is still the Word of God.
Hindi po yan pwedeng mabago. Okay, so understand that it is perfect. There's no deficiency in His Word. God in His Word is a shield. Okay? Ang ibig sabihin, bakit po shield sa atin ang salita ng Diyos? Kasi pag nalaman na natin, alam na natin kung paano tayo puproteksyonan ng Diyos. Okay? Now, ano ba sinabi ng Panginoon? Do not say false accusations. Bakit niya sinasabi? Yeah? Bakit niya sinasabi na wag mong gawin sa iba, yung ayaw mong gawin sa, kasi mangyayari at mangyayari. Naiintindihan po ba natin? Now, bakit sinabi ng Bible, honor your father and your mother? Bakit sinabi, if you do, you will have long life? Anong ibig sabihin ng long life doon? It could be literal. It could not be literal. Ang ibig sabihin, you're going to have a full life. Ilan po dito may mga magulang? Honor them. Why? Sabi ng Bible. Okay? So why do you give your tithes? Sabi ng Bible. Okay? Why do we give to others? Sabi ng Bible. Okay? So, dito po makita natin, it is our shield. Sabi po in Proverbs 30 verse 6, do not add to His words, or He will reprove you, and you will be proved a liar. Again, si Marco po ngayon, nasa stage siya na, halimbawa, pupuntahan niya ako, Daddy, akin na espada ko, sabi niya sa akin. Sabi ni Mami. Ganun po siya, no? Ngayon kapag kakaaway niya kaming dalawang mag-asawa, sabi ni Lord. Bata pa yan, papatawarin pa yan ni Lord. Pero tayo, yung sinasabi natin, sabi ni Lord, ikaw mapapangasawa ko. Uy. Pag sinabing sabi ni Lord, kaya sabi ni Lord. Walang palitan. Di ba? Pag nag-I do na yan, no, lalo na, walang palitan. Di ba? So, di ba, Marian? Katabi mo mother-in-law mo, kaya kailangan kapitan mo yung kamay niya, yes, mommy. So, dito pa nakita, do not add to His words. Whatever God tells you to do, ano sabi ni Mary? Do it. Gawin mo. Di ba? Nang walang pagtatanong. Pag sabi po natin, being mastered by His Word, the Word of God applied by faith will cause us to thrive even in the midst of dangers. Pananampalataya po ang ating sanggalang. Okay? Trust in your money. Yeah? Sige, magtiwala ka sa money mo. Halimbawa, yung bangko nagsarahan, magkano lang ang pinaka-insurance niyan sa PDIC? 250. Yeah, 250. Sa mga corporate, 500,000. Pero yung mga individual accounts, 250. Imagine, halimbawa, may 3 million ka, 250 lang ang assured. O, sige, kinuha mo na yung 250. Sumakay ka ng FX kasi sira kotse mo, nanakaw sa'yo. Anong assurance mo? Nag-uusap kami ng boss ko with Unleash. No? Sabi niya, alam mo, Sade, itong lahat ng ito, ang gandang tingnan. Pero isang sunog lang, isang lindol lang, wala na to lahat. Pagkatapos nito, nasan ako? Saan mo ina-identify sarili mo? Trabaho mo, ministry mo, pamilya mo? Paano pag nawala sila? Sino ka na? Okay? Si Marco, isang gabi, kinukulit niya ako, sino ka, Daddy? Sino ka? Ang kulit, talagang paulit-ulit. Sino ka, Daddy? Sino ka? Alam niyo, kauulit niya, God spoke to me. Sino ka nga ba, Sunday? Di ba? Mawala sa iyo ang awake. Sino ka? Mawala sa iyo asawa mo, anak mo, sino ka? Dinidefine ka ba ng mga bagay sa paligid mo o ng mga tao sa paligid mo o alam mo kung sino ka dahil kilala mo ako? Tingnan mo yung katabi mo. Tanong mo sa kanya, sino ka? Di ba? Yung isa sabi sino ka? Pag tinanong mo si Angel, wife to be ni Pastor Aaron. Sino ka, Pastora Fe? Asawa ni Pastor, sana hindi eh. You have an identity of your own. Sinasabi ko to sa mga ikakasal. Nababaduyan ako yung sa mga pag-aasawa na yung babae nawawala yung identity. Ay, hindi totoo yun. Hindi dapat ganon. Diba? Ang blessing ng babae sa lalaki, when your identity is intact. Why? Natutulungan yung kaming lalaki to be boosted. Kalimutan mo sa sarili mo, paano kapag nawindang na rin kami? Windang ka na rin. Wala na. Alam mo, sinasabi ko palagi sa kinakasal ko, do not lose your identity. That's God-given. That's your gift. Okay? Submit it to God and your husband, but never lose it.
Di ba? Yung mga babae na, binigay ko na sa iyo lahat, buong buo, kasalanan mo. Di ba? Wala naman nagsabi sa iyo eh. No, kailangan meron kang tinitira, no, for yourself. Okay? Why? Kasi kailangan mo yan. Kapital yan for a greater future.